Ganon din ang ginagawa hindi lamang sa Matanao kundi sa iba pang munisipalidad ng Davao del Sur kasi merong siyam na municipality ang Davao del Sur. So sa pangunguna po ng ating probinsya at yung mga municipal mayors at humingi po nga sila ng permiso sa Department of Education na kung maaari ay suspend muna ang klase for 2 days para nga mabigyan nila ng pagkakataon ng kanilang mga municipal engineer, ang ating mga provincial engineer na magsagawa ng inspeksyon. Para nga po masiguro talaga na sa pagbabalik ng ating mga kabataan, ating mga learners sa school ay talagang safe na po sila na makakapasok. At wala alalahanin na kahit magkaroon man o ipagpasuggest po natin na magkaroon pa ng mga aftershocks ay hindi na po ganoon talaga na matatakot sila. Opo. Sir, magandang gabi po. Si Maricel po ito. Kayo po ay Schools Division Superintendent ng Region 11. Ilang Yes po, ng paaralan Davao po? del Sur po. Opo. Ilang paaralan po dyan sa area ninyo ang sakop ninyo, sir? Meron po akong 263 na paaralan po dito sa Davao del Sur. Dati na rin po itong dinaanan ng malalakas na lindol at yun nga, masasabing maswerte ho kami ngayon na kahit ganon po kalakas ay iilan lang po o yung sinasabi po nating isolated case lang po yung mga maliliit po na danyos na nangyari dun sa mga paaralan. So far po dun po sa sinasabi ninyo na 260 plus na public Yes, schools, opo, gaano kadami po doon yung kumbaga nagkaroon po ng damage? Bagamat sabi nga po ninyo isolated, ilan po doon? Based sa report po kanina, mga 2 p.m., may mga nababalita na around 30 na mga schools na hindi ganoon kalaki ang mga damages. May tumiklap lang na kisame, may mga anong tawag diyan, yung mga hollow blocks na anong tawag diyan, parang medyo naiba nung posisyon, pero kung susumahin po natin, hindi po talaga masasabi na delikado po yung mga nangyari. Kaya lang, sinisiguro talaga po natin na may inspection po yon, hindi lamang ng mga municipal, provincial engineer, pati na rin po ng sariling engineering group ng Department of Education, kung saan meron din po tayong mga naka-assign po dyan. Paano po ba ang SOP, sir, kapag ganito na lumilindol? Yun pong nag-check nung integrity nung structures, galing din po sa DepEd, and usually gaano po katagal yun pong pag-i-inspect to ensure na safe for the students bago makabalik? So ngayon po, dahil napakalakas talaga, siguro aabotin na hanggang 3 araw po yung iba. Meron po namang munisipyo na kokonti lang yung mga paaralan, magiging parang 2 araw lang yung kanilang gagawin. So depende na po yan kung hanggang kailan matatapos yung kanilang pag-i-inspection. Kasi sinisiguro po talaga natin na ligtas po talaga yung ating mga estudyante. Lalong-lalo na nga po at halos taon-taon ay laging dinadalaw tayo ng mga malalakas na lindol dito sa Division of Davao del Sur. At ilan na pong beses na kinumpuni o ni-repair yung mga paaralan natin at sinisiguro po talaga na yung mga na-repair ay hindi na kasing ganoon yung damage na mangyayari.